let's go now with the categorical imperative. Ang categorical imperative, sinasabi lang nito, holds that the rightness or wrongness of an act does not lie on its results or effects. So malinaw, ang categorical imperative, hindi siya consequentialist. Kasi dito pala sa first statement na ito, they do not care about the consequence. Another thing din, ang categorical imperative does not agree with the divine command theory. Kasi para sa kanila, di ba, ang basihan dapat ng rationality ay hindi galing sa isang authoritarian figure. Para sa kanila, ang rationality ay dapat nagmula sa tao kasi pinaroses niya ito. Kasi isa sa mga primary precepts ng categorical imperative ay yung importance ng rationality. Tandaan nyo, ang categorical imperative ay galing kay Immanuel Kant. At para sa kanila, ang moral law ay dapat nanggagaling sa rationality or reason ng tao. Gaya ng nasabi ng baba. Moral law must emanate from the individual rational person and must not be imposed by some external authority. Kasi naniniwala si Immanuel Kant, especially if you knew his concept or theory of knowledge, mahalaga sa kanya yung reason. Okay. Actually, yung salitang categorical imperative, nakalagay na agad dito yung importance ng reason niya. From the word categorical, ang ibig lang sabihin niyan ay universal. Pero at the same time, ini-imply ng salitang categorical yung salitang or yung idea niya ng rationality. Naniniwala kasi si Immanuel Kant na lahat ng tao ay may pare-parehas na structure ng pag-iisip. Ang tawag niya sa structure na yon ay categories of the mind. So halimbawa, kung kaya kong malaman or maintindihan si Immanuel Kant because of my categories of the mind, kasi ito yung structure ng pag-iisip ko, kaya mo ding maintindihan yan according to Immanuel Kant kasi parehas lang tayo ng structure ng mind. Yung categories of the mind. Ayoko na explaining kung ano yung content ng categories of the mind, pero for short, same lang tayo ng structure ng pag-iisip. Okay? Kung ganun pala, di ba? Same tayo ng mga structure ng pag-iisip. Tandaan nyo din ha, hindi ibig sabihin same tayo ng structure ng pag-iisip at the same time makakaintindi tayo ng isang bagay. No. Darating din yung time, maiintindihan nyo yung halimbawa yung iniisip ko. Kasi parehas tayo ng structure. Okay? Pero hindi ibig sabihin nito, kapag naisip ko to, dapat maiisip mo din to at the same time. No. Same lang tayo ng structure. Darating din yung time, maiintindihan nyo siya. So kung ganun pala, okay, mahalaga ang rationality kay Immanuel Kant kasi mismo ang title ng kanyang ethics ay merong reason na nakaakibat. Yung nga salitang categorical. Yung imperative naman obviously, duty. Naniniwala kasi kay Immanuel Kant na ang duty natin for other people regarding their morality should come from our rationality. Yung categorical imperative to. Yun nga, kung ang categorical imperative does not follow any authoritarian figure, whether it came from God, definitely ayaw din niya ng natural law. Kasi para kay Immanuel Kant, bakit pa tayo magtatanong ng ethics kung natural lang naman pala ito sa tao? Yung sabi niya, if our generous behavior is prompted by our natural inclinations, then our generous act has no moral worth. Kasi natural sa atin yan eh. Bakit mo bibigyan ng praise ang isang tao kung natural lang pala niyang ginagawa yun? Diba? It does not make any sense. Bakit pa natin pinag-uusapan yung ethics kung ang ginagawa pa lang natin ay natural na? So for short, kay Kant, walang natural law. Mali ang natural law. Naniniwala din si Immanuel Kant na since ang natural law ay nakabase doon sa nature ng law or nature ng universe, na para sa kanya ay nagbabago-bago. Okay, kasi nga nakita natin problematic ang natural law theories, right? Yung nagko-conflict yung mga natural laws. Sabi niya, Kant does not subscribe to the idea that morality is founded on the contingency of not human nature and based on certain human inclinations or desires. Sabi niya, dapat ang pinagmumulan or foundation natin ng rationality ay something that is necessary. Pag sinabi natin contingent, pabago-bago. Kasi obviously, yun ang nasa natural law eh. Pabago-bago ang ating foundation ng natural law. As long as it is natural sa atin, it is moral, right? Pero ang problema kasi dito, ano ba yung natural? Hindi mabigyan ng malinaw na answer yan. Basta sa atin, intuitively, ito yung natural sa atin, ito na yun.
Ayaw ni Immanuel Kant ng ganun. Gusto niya malinaw yung pinagbabasihan natin ng morality. Kaya nga necessary. Pag sinabi natin necessary, hindi siya pabago-bago, fix siya at lagi itong tama. At ang pinanggagalingan ng goodness ng morality natin ay mismo ito. For short, good in itself to. Hindi na niya kailangan ng ibang bagay to justify kung bakit siya maging mabuti. Kaya nga sabi ni Immanuel Kant, every empirical element is highly prejudicial. Yun nga, pabago-bago siya. Or based on prejudices. To the purity of moral. The principle of action is free from all influence of contingent grounds. So dapat ang pinagbabasihan natin ng moral action natin ay laging necessary. Hindi siya pabago-bago. Kung ganon, para kay Immanuel Kant, ano ba dapat yung grounding natin sa ating morality? Ito yung tinatawag niyang rational will. Kaya nga sa categorical imperative agad, malinaw na rational ito. Kasi para sa kanya, ang rationality, ito yung necessity or necessary. Hindi siya pabago-bago. Kasi, hindi siya pabago-bago kasi nga pare-pares tayo ng structure ng utak. Maaring hindi tayo at the same time nakaka-process ng same bagay, pero marireach mo din yan. Darating yung panahon. Pero at least necessary siya. Hindi siya pabago-bago. Yun nga, our moral obligation can be known as a result of reason alone and not based on empirical observation. Pag sinasabi ni Immanuel Kant na reason alone, ito yung tinatawag niyang a priori. Pag sinabi nating a priori, ibig sabihin niyan before senses. So anong ibig sabihin nito? Abstract concepts, okay, na nag-exist sa utak lang natin or reason alone lang ang nakakapag-produce nun. Halimbawa, triangle, shapes, hindi naman natin talaga ito nakikita sa reality. Rather, nakikita lang natin, nire-reflect ito ng reality. Okay? Ito yung mga concept na hindi kailangan ng senses for us to know it. Ang opposite nito ay tinatawag nating a posteriori or after senses. So ito yung mga bagay na alam natin, it's because na-perceive natin siya sa environment. Halimbawa, tree. Diba? The tree is old, halimbawa. Kaya nasabi natin the tree is old because we perceive it in the first place. Pero may mga knowledge pa rin tayo na hindi natin kailangan ng senses for us to know it. Like halimbawa, good. Order. Proportionality. Diba? Hindi natin kailangan ng experience for us to know that. Alam na natin yan. So ito yung gustong pagbasihan ni Immanuel Kant, yung a priori. Kasi para sa kanya yung empirical din, yung something that is anything that's eternal, o external sa atin, yun nga, the material world, di ba? Lahat kasi yun nagbabago. At since ayaw niya yung contingent, yun nga pabago-bago, sa foundation ng ating morality, gusto niya mag-stick doon sa fixed, sa necessary, kaya a priori ang gusto niya. Our moral reasoning is not based on factual knowledge. Yun nga, nakukuha natin sa empirical knowledge. And that reason by itself can reveal the basic principles of morality. So gusto niya reason alone or mind alone. So kung ganun pala, ang rationality, ang pinanggagalingan ng ating morality, paano ba nagkakaroon ng morality according kay Immanuel Kant? Ito yung tinatawag niyang goodwill. Ang goodwill kasi kay Immanuel Kant, ang ibig sabihin lang naman yan is our intention or motive. Okay, since rationality ang nagpo-process ng ating ethical action, okay, syempre, in order for us to move in a certain way, to move in a certain moral action, kailangan muna natin ng magandang intention or motive. Para kay Immanuel Kant, what is a good will or good intention or good motive is something that is good in itself. Ano ibig sabihin nun? Good in itself, paulit-ulit ako nun. Ibig na sabihin nito, hindi niya kailangan ng ibang condition para maging good siya. So halimbawa, sharing. Same example. Ang sharing na ito, hindi mo kailangan ng, or kindness, di ba? Kindness, hindi mo kailangan ng ibang condition para maging mabuti ang kindness. Alam natin, ang kindness itself is good. So yun, kapag dinisar natin yun or ginawa nating motive ang kindness, since alam natin good in itself, ito, goodwill na agad to.
Syempre, in order for you to arrive sa idea ng goodwill, pinaroses mo na ang kindness itself is good in itself. Diba? Maganda example din. Loving. Loving, diba? Okay. Or honoring your parents, for example. Honoring your parents, hindi tulad ng concept natin na may utang na loob tayo, iba yun. Honoring your parents is more likely nire-respect natin siya and so on and so forth. Okay? For example yun. Siyempre, honoring your parents is good in itself, sabihin natin for the sake of our example. Kasi alam natin na honoring your parents is good. Hindi mo na kailangan ng other justification to say that your parents is good. Kung sino man parents nyo, it could be either your grandparents, your uncles, your titas, or kung sino man yung parents nyo, i-honor nyo sila. If that is the case, na honoring your parents is good in itself, ikaw lang din ang nakapag-justify kung bakit ito ay good in itself kasi nga your capability of rationality, it is a good will. So, si rational will ang nagdidikta sa atin kung paano natin malalaman good ang isang bagay. At once nalaman natin good ito, dapat ito yung magiging intention or motive natin. After kasi mangyari ito, di ba? Definitely gagawin mo na siyang duty mo. Kasi alam mo naman palang mabuti to eh. Good in itself to eh. Then, gawin mo na siya. You do not need other justification kung bakit hindi mo kailangan gawin or bakit kailangan mong gawin. Ang pinangkukuwanan ni Immanuel Kant, kung bakit magiging duty mo siya, it's because it's good in itself. Hindi mo na kailangan ng reason kung bakit kailangan mo siyang gawin. Since alam mo ng good to, gawin mo siya. Period. So, ang pinangahawakan ng duty mo ngayon is good kasi yung action na yon. So, dapat mo siyang gawin. Kapag yung action mo or yung goodwill mo ay hindi siya good in itself or necessary, okay, syempre, kailangan mo ngayon ng justification kung bakit kailangan mo siyang gawin. Pero syempre, hindi mo gagawin yon. Kasi nga, si rationality ang nagsasabi sa atin na since this action is good in itself, then gawin mo siya. So the only thing na papasa lang sa rational will mo to become a good will is its being necessary. Good in itself siya. Okay. So kung ganun pala, di ba sabi nga dito, according to Kant, one acts with a good will if she or he does the right thing for the right person. By the right reason, he means right or correct motive. Okay. A good moral person is someone who does the right thing, that is, follows acceptable moral rules for only one reason, respect for the moral law itself. So kaya nga natin ginagawa yung isang bagay at sinasabi na nating duty natin siya because it is good in itself. You have the respect or nire-respeto mo yung moral law na yun because that moral law is good in itself. So paulit-ulit ako. I hope nakaka-follow kayo. Okay. Yun nga, someone who acts with goodwill does what is right because it is his or her duty to do so and for no other reason. Ginagawa mo yan kasi ayan talaga yan. Necessary yan. For Kant, one must perform moral duty for its own sake kasi good in itself siya. Parang sinabi ni Socrates, di ba? Kung alam mo naman palang masama, ba't ginawa mo pa? Kay Kant naman, kung alam mo mabuti, then gawin mo. Kasi mabuti siya. At reason lang ang nakakapagdikta sa'yo nun. Yun nga, it is important for Kant that the motivation of our right conduct is our reason kasi si reason naman talaga ang nagdidikta sa atin rather than our desire, feeling, or inclination. Para kay Immanuel Kant nga, kaya di ba nag-rational will tayo, is because ang mga desire, feeling, and inclination are contingent. Okay? Pabago-bago siya. May times na, ay, gusto kong tumulong. May time naman, ay, ayoko sa kanya, hindi ako tutulong. So gusto ni Immanuel Kant, since he wanted to push this idea of categorical imperative, reason ang kanyang pinagbabasihan. Sabi din ni Immanuel Kant, tandaan natin na hindi ibig sabihin na laman natin na isang bagay ay good in itself. Yung goodwill natin, okay, kulang pa rin yun kapag hindi natin siya enact. Dapat i-act natin siya. Kasi hindi natin sabihin natin ma-fulfill yung process ng goodwill kung hindi natin siya
ginawang duty. Sabi nga niya dito, actions have true moral worth only when they spring from a recognition of duty and a choice to discharge it. Aanuhin natin ang pagpo-process natin na mabuti yung action na yun kung hindi mo naman gagawin. Part kasi ng rational will natin yung i-act natin siya. So you have no choice but to follow it. Kaya nga tinawag niya itong categorical imperative. Si reason yung nagpo-process, and once you understood that this action is good in itself, you have no choice but to push it as your duty. Kaya categorical imperative. Ang categorical imperative nga, sinasabi niya dito, Kant believes that reason alone can yield moral law. Kasi nga, if you're aware of his theory of knowledge, consistent yun eh. Logical yung kanyang pagkakalatag ng mga arguments kaya nag-lead sa categorical imperative. Sabi niya, we need not rely on empirical evidence, kasi nga contingent ito, showing the consequence of an act. Ang kailangan lang niya, reason alone, because that is the necessary thing. Okay? We can arrive at absolute moral truth kasi nga necessary ang kanyang pinagbabasihan, which is reason alone. So everything na pumapasa sa categorical imperative ay laging absolute. Lagi yang tama. Tandaan din natin, kaya sinabi ni Immanuel Kant or pinangalan niyang categorical yung kanyang ethics, okay, it's because dito, sa statement niya dito. Meron doon kasi tayong dalawang uri ng imperative. Hypothetical and categorical. Ang hypothetical, ginagawa mo kasi isang bagay, it's because you need justification for you to do so. Kaya nga sabi dito, it has a formula if you want X, then do Y. So sa hypothetical imperative, kailangan mo pa siya ng justification. Since kailangan mo ng justification para gawin ang isang bagay na yon, hindi siya good in itself. Diba ang definition natin ng necessary or good in itself ay hindi na kailangan ng justification ng iba. So para sa kanya, kaya nga pinangalanan niyang categorical imperative to kasi ang formula lang nito ay do why. Kasi good in itself to. Hindi mo na kailangan ng justification. Just like hypothetical. Sabi din niya dito, categorical contains no reference to any consequences that may follow or to any desires that such action may satisfy. Okay? They are not presented as obligations that binds us absolutely and unconditionally. Tandaan natin, ano bang ibig niya sabihin dito sa obligation? Di ba ma'am, parang same lang din yan ng imperative kasi duty yan. Ang sinasabi niya dito na obligation ay ibang tao ang nagdidikta sa'yo. Ang gusto kasi ni Immanuel Kant, ikaw mismo ang pinanggagalingan ng sarili mong obligation. Since naintindihan mo na mahalaga ang isang bagay na to at pumasa ito sa categorical imperative, ngayon magiging duty mo na siya kasi alam mo naman pala tama ito. So yung obligation nang galing sa'yo, hindi nang galing sa ibang tao. Kaya nga di ba ni-reject niya yung divine command theory? Kasi ayaw niya ng authority. So tandaan din natin, in order for us or our action to pass the categorical imperative, yun nga, from goodwill to a duty, tandaan din natin na may tatlong principles tayo na dapat nating sundin. The principle of universal law, the principle respect for person or principle of ends, and the principle of autonomy. Anong ibig sabihin nito? Sa principle of universal law, okay, or sa categorical imperative as a whole, in order for an action pumasa sa goodwill to become a duty, di ba? At dapat i-consider din natin yung universality, principle of an ends, and principle of autonomy. Okay? Dapat, unang-unang, gawin muna nating maxim ang isang action natin. Pag sinabi nating maxim, as the general rule in accordance with which the agent intends to act. So, halimbawa, kung may nakikita kang action, halimbawa, sharing or donating valuables, di ba? Gagawin mo siyang maxim as if isang general statement or motto na dapat mong sundin. Statement siya ha, normative statement siya na dapat mong gawin. So halimbawa, donating. Ito yung action mo at gusto mo siyang tingnan sa categorical imperative. So gagawin mo siyang maxim. So, dapat ako mag-donate sa mga taong nasalanta. Kapag ginawa mo siyang maxim, dito mo na siya pwedeng i-scrutinize
kung papasya sa categorical imperative. Siyempre, tinignan mo muna kung papasya siya sa goodwill. Pwede. Kasi yung mismong maxim mo is good in itself. Pero dapat ba siya maging duty agad? Hindi muna. Tatanungin mo muna siya kung universally applicable siya. Bakit universal? If you could remember my definition of the categorical imperative, di ba? Ang categorical imperative ay nakaangkla ito sa idea na rational tayo at may pare-pares tayong categories of the mind. So, ibig sabihin, lahat ng tao ay may categories of the mind. So, lahat din sila ay meron silang right to be, right na magkaroon sila ng deserve nilang praise or protection sa ibang tao. So dito pa lang sa categorical na word, universally applied siya. Kaya isang rule or number one rule natin sa categorical imperative is universality. Kasi lahat ng tao ay may categorical imperative. So kung ganoon pala, kung ang maxim mo na you must donate sa mga taong nasalanta, di ba? Kung pumasa siya sa universality, papasa yan sa categorical imperative. So kapag pumasa siya doon, pumasa siya sa goodwill, universal siya, so pwede mo siyang maging duty. At naging tama rin yan because ikaw yung nag-rationalize nun based on your rational will. Pero tandaan natin, maliban sa rules must be universal, di ba? Tumatalon na ako. Okay. Treating person as ends. Anong ibig sabihin nito? Maliban sa dapat universally applied yung maxim mo, dapat tinitreat din niya other people as if they have inherent worth. Pag sinabi natin inherent worth, meron silang likas na value. Likas silang mahalaga. Hindi niyo sila tinitreat na as object. Nire-respeto niyo sila. So kung may maxim ka, yung maxim mo halimbawa donating valuables sa mga taong nakasalanta, doon pa lang sa maxim mo na yun ay nire-respeto mo yung tao. Kaya nga tinutulungan mo siya in the first place kasi nga nilalang sila at deserve nila ng tulong, definitely papasa yan sa categorical imperative. Okay. Before I also go with the third one, tandaan din natin sa universal law is meron din tayong dapat tandaan sa universality. Number one, the categorical imperative does not provide us with list of concrete rules. Actually, ang categorical imperative or ethics ni Immanuel Kant, okay, hindi siya nagbibigay ng solid na, ito yung good. O ito yung evil. No. Binibigyan kanya ng method for you to determine what is good and what is evil. Kasi definitely, kapag nagbigay ng rules si Immanuel Kant, it contradicts his very essence na kaya ayaw niya, diba, ng authoritarian figure. Kasi kapag nagbigay siya ng rule at ayaw niya ng authoritarian figure, counterintuitive yun. Diba kaya nga ayaw niya ng authoritarian figure kasi ayaw niya maging sunod-sunuran tayo. Gusto niya gamitin natin ang rationality natin. Kaya nga, diba, nagbigay siya ng method kasi para tayo ang mag-isip, gamitin natin ang rationality natin para malaman natin kung papasa ito sa categorical imperative. Sabi nga, yun nga, instead, it provides us with a property that any rules must live up to. Yung nga, isa doon is universalizable. Pwede siyang maging universal. Number two, rules must be universalizable. Hines points out that morality includes an element of impartiality. Pag sinabi nating impartiality, more likely, dapat hindi nating impluwensyahan yung rule. Halimbawa, pinilit mo isang rule na maging universalized para pumasa lang sa categorical imperative. Ayaw ni Immanuel Kant yun. Basta para sa kanya, hindi mo dapat i-manipulate yung rationality na yon para mag-adhere sa universality. Kasi kapag nangyari yun, diba, since mahalaga yung rational will, diba, para pumasa yung isang moral action natin, magko-contradict yun. Kapag nag-lead ito sa contradiction, ibig sabihin mali agad yung categorical imperative mo. Okay, tandaan nyo din na impartiality na ito, nag-a-apply din ito sa inyo. Hindi ibig sabihin ikaw ang nag-iisip na yun, ako ay exempted. No. Kasama ka din doon sa universality. Next, there are no exceptions to rules. Halos same lang sila na number 2 eh. Pero yun nga, sa exceptions to the rule, ito nag-apply lang ito halimbawa sa mga Filipinos. Pero hindi ito mag-a-apply sa Americans. Hindi pwede yun.
Since lahat tayo ay may same categories of the mind, lahat ito mag-a-apply sa lahat ng tao. So yun nga, next naman, treating persons as ends. Sinabi ko sa inyo, di ba, another rule ito or principle na dapat aware tayo na kung saan hindi natin tinitreat yung mga tao as an object. Nire-respeto niya sila as human being. Okay? Isang reason kung bakit gusto ni Immanuel Kant yung principle of ends na ito or treating persons as end is because naniniwala siya that a person's possession of rationality is enough to treat them valuably, or a person with ends. Yun nga sabi niya, it holds that every human being has an inherent worth, o yun nga, may angking value, okay, that emanates from their sheer possession of rationality. So yun nga, as long as you have rational will, according kay Immanuel Kant, na para sa kanya nga lahat ng tao ay meron, okay, definitely hindi kanya dapat i-treat na as object. Because humans are endowed with reason, they are good in themselves and intrinsically valuable. Okay. Tandaan din natin na yes, rationality ang kanyang kinukonsidered na moral personhood. According kay Immanuel Kant, human beings are important not merely of how much they contribute to society or how they use their rationality, but they are worthwhile in themselves because of their inherent rational faculty. Kahit sinasabi din ni Immanuel Kant, kasi di ba alam natin ang rational theory, di ba sa unit criteria of theory, di ba naging problematic ito kasi yung sa idea na paano yung mga tao na hindi capable of rationality kasi one, they are infants or mentally disabled individual sila or vegetative state sila or coma sila, or some animals or some environments naman ay hindi nagpapakita ng rationality. Ang sagot lang ni Immanuel Kant dito, even those who do not act rationally, kasama ito sa treating person as ends. Those who are weak-willed and act only from desire are intrinsically valuable para sa kanya because they could act rationally. So basically, hindi nasagot ni Immanuel Kant yung problema paano kung nawalan sila ng rationality kasi na-aksidente sila. Later on, papakita ko naman yung criticism na yon, pero tinatry i-cover yun ni Immanuel Kant. Tandaan nyo din, ang sagot kasi ni Immanuel Kant ay nakaangkla sa panahon niya na hindi pa masyadong solid yung science. Wala pang ang science that time. Mahina pa. Okay. Kaya dito yung kanyang sagot. Another thing din kay Immanuel Kant na kinriticize niya is paano naman kung isang person ay give up niya yung kanyang rationality or ang kanyang free will. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, ang rationality and free will ay laging connected. From the mere fact you're capable of doing something, ibig sabihin you have a freedom to do so. And from the mere fact that you're capable of distinguishing choice A from choice B, ibig sabihin you are rational as well. So paano kung isang tao na give up niya yung kanyang rationality or also free will? Binigay niya example dito yung differential wife. A woman who is utterly devoted to serving her husband. Diba? Na to the extent na lahat ng decision making ay nasa husband niya. Paano yun? Sinabi ni Immanuel Kant, kapag ganun nangyari, dapat ibalik mo sa tao na yun yung kanyang freedom or ang kanyang rationality. Kasi part daw ng ating responsibility as a rational human being to awaken itong blind person na differential wife. And at the same time, di ba, tawag na pa bang sinagot niya dito? Dapat, yun nga, ibalik natin sa kanya yung kanyang freedom or rationality, and at the same time, dapat, i-keep natin yung other people for giving up their rationality. Kasi kapag nawala yung rationality, definitely, di ba, hindi siya papasa sa categorical imperative. Hindi siya magiging moral person accordingly kay Immanuel Kant. Yun nga, Hill believes that there's still the differential wife fails to understand the value of her own moral right. We cannot simply abandon what we are entitled to as an autonomous and dignified rational individual. So yun nga, dapat tulungan natin. Yun nga, if you have a moral duty to respect and protect the human dignities of others,
all the more we have moral duty to keep our human dignity intact. So, dapat tulungan natin siya. So, kung ganun pala, di ba, ang principle ng means to an ends ay may dalawang version. Number one, a maxim that allows people to cheat is to be rejected kasi definitely, tinitreat mo yung people na yon or person na yon as an object. Kaya nga nag-cheat ka in the first place. Hindi siya worth ng value. Since it uses others as object through deception and manipulation. Ito yung number one. Number two naman na version niya, no one in his or her right mind would will that everyone is allowed to cheat. Diba? One, you do not allow other people to cheat, and at the same time, you do not allow yourself to cheat. Kasi kinukonsider mo nga lahat ng tao as a inherent worth or mga taong may mga value talaga. So one, sinasabi lang ng one, wag mong hayaan na ibang tao mag-cheat, and at the same time, hindi ka pwedeng mag-cheat. So universally applied siya. Okay. No one in his or her right mind would will that everyone is allowed to cheat, since it will contradict the essence of communication and interaction between people. Okay. So now let's go with the will as universal lawgiver or the principle of autonomy. Ang sinasabi lang naman dito sa principle of autonomy is tayo mismo yung lawgiver ng sarili natin. Diba? If you could remember, Kant stated na hindi niya gusto yung authoritarian figure to determine our moral responsibility or our morality. Dito sa universal lawgiver, tayo mismo ang gumagawa ng sariling law natin. It does not mean na kanya-kanya tayo dito. Actually, hindi yun naglilid doon. Okay? Para sa kanya, yes, individual level tayo nagkakaroon ng universal law. Halimbawa, kung para sa akin pumasa yung donating valuables sa mga taong nasalanta, di ba? Kung pumasa yun sa akin universally, okay, it does not mean na sa akin lang yun. If you could remember, di ba, since pare-pares tayo ng categories of the mind, sa akin, siguro ako mauunang makapag-isip nun. Pero in the future, if you use your rational will to determine this maxim as papasa sa categorical imperative, malalaman mo din na yung donating, okay na yon ay mag-a-apply din sa'yo. Kasi pare-pares lang naman tayo ng structure of the mind eh. Okay? So, ang nangyayari dito, yes, individual or based on your rational will, mo ma-justify yung isang maxim na yon, pero lahat tayo, magre-reach tayo in a certain, sabihin natin, shared moral maxim na kung saan pare-pares tayo ngayon ng morality. Kaya nga may tinatawag si Immanuel Kant na kingdom of ends. Ito yung mga tao na na-reach na nila yung highest potential nila at nakakreate na sila ng mga morality na kung saan lahat pumapasa sa categorical imperative. At ito ay shared na kasi lahat tayo ay na-process yung mga maxims na yon, kaya ito yung sinusunod natin. So parang nagkakaroon tayo ng utopian society na sumusunod tayo doon. Okay? Yun nga sabi nga dito, mali. By kingdom ends, Kant envisioned a webs of rational being, all rational beings held together by threads of shared moral maxims. Kasi tayo lang rin ang bumubuo nito. Kaya nga sinabi din dito, by lawmaking, he conveys that the idea that people in such community must be capable of determining the moral rules that they have to live by. Kasi nga tayo lang ang capable of rationalizing certain action that leads to categorical imperative. Yung lawmaking na ito ay galing sa atin kasi nga ayaw ni Immanuel Kant na ibang tao ang magsasabing ito. In this principle, Kant is adding another essential component that must be present in our acceptance of moral rules aside from universalizability and respect for persons. Yun nga, yung autonomy. Binibigyan niya ng importance yung autonomy kasi nga ito ang nagli-lead sa atin. Diba sabi ko nga sa inyo, ang rationality and free will, yun nga, autonomy, leads us to this idea na yun nga, yun actually yung backbone ng filosofiya ni Immanuel Kant na in order for us to reach this rationality, kasi in the first place, malaya tayo. Kaya nga, we are the universal lawgiver. Moral rules must be freely chosen by us kasi nga
tayo ang mismo nag-rationalize nun. Kasi kapag nag-follow lang tayo, di ba, para lang tayong robot na sumusunod-sunod. So wala na din tayong rationality. Every rational being must regard oneself as a maker of universal law because lahat naman ng iniisip ko na na-universalize at puma-follow sa principle of an ends ay may isip din ng ibang tao kasi pare-pares tayo ng structure of the mind. That is, we should not rely on external authority, be it God, the state, or culture, or anyone else to determine what the moral law says. We discover it for ourselves through reason. Yun nga may sinasabi si Immanuel Kant na the opposite of autonomy is heteronomy. Heteronomy. Okay. The heteronomous person is one whose actions are motivated by the authority of others, whether it be religion, the state, or the school or tradition. So dito sa principle of autonomy, siya yung parang nagja-justify kung bakit mahalaga ang rational will sa starting point ng ethics ni Immanuel Kant. Okay? Kaya nga, it is important to make our moral maxims personal to us. That is, to see them as our own rules. The moral rules that we follow must emanate from us rather than imposed on us by others. Diba? The rules that we legislate must follow reason. To follow reason is to follow rules that are universalizable and respect persons as intrinsically valuable. Diba? Sabi din ni Kant believes that through this self-legislation, through understanding and creating our moral laws on the basis of our reason, we rise above our desires and inclinations and become true to our nature as rational beings. Okay, so malinaw na yun. Okay, hindi na akong babasa dito. So ano ba ang problema ngayon sa ethics ni Immanuel Kant? Meron tayong 3 major objections against Kant's ethics. Okay, so ayoko nang ulitin kung ano yung Kant's ethics. Paulit-ulit na ako. Number 1 is it view moral rules as absolute and exceptionless. Actually, nag-a-apply ito sa principle of universality. Diba? Sabi niya dito, 1, impartial dapat to. So, hindi mo siya i-manipulate at mag-a-apply din ito sa'yo. Next, dapat hindi ito nakaangkla sa or walang exceptions. Diba? Dapat lahat ng tao ay ma-apply ito. At syempre, diba, universally applied ito. Ang problema lang dito ay hindi naman ganun black and white ang mundo. Hindi naman lahat ng moral rules natin ay universalizable. Okay? Sabi niya, the problem comes in when conflict between moral rules arise. Parang same problem din sa natural law. Diba? Ang natural law, nagko-conflict siya. Paano kung may moral rules tayo na tanggap sa natural law at may isa din na nagko-conflict din sa isang natural law? So, alin sa dalawa ngayon ang tama? Okay? Sinasabi dito, the rightness or wrongness of an act is not determined by its consequence. Isa ding bagay ito. Diba? So, dito, since hindi siya nakatingin sa consequence at nakatingin ka doon sa rule na gumagabay sa atin sa action natin, nahihirapan tuloy tayo kung ano yung mas mataas. Or ano ba dapat yung uunahin natin sa rule na nagbabanggaan. Kasi hindi tayo nakatingin sa consequence eh. Nakatingin lang tayo sa rule. Kung halimbawa both of our rule is same problem, self-defense and not to kill. Halimbawa, pumasa yon sa universal. Pero nagbanggaan. Or magandang example, a woman has a right to choose whatever she wants with her body. That includes abortion. Pero at the same time, pinupush mo yung no one should kill. So alin ngayon sa dalawang rules na yun, yung tama. Since hindi ka nakatingin sa consequence, o so regardless kung nakakapatay ka ng bata sa abortion or not, kasi nakatingin ka doon sa right ng babae, pumili ng kanyang choice whether she's going to do with abortion or not. Okay, alin sa dalawa ngayon yung mas tama? Sabi nga dito, we can see here the failure of the theory to deal with cases where 2 or several values conflicts, okay? Yun nga, the problem here lies on the inability of the theory to determine which rule or obligation can override the other. Okay, ano ba mas mabigat sa dalawa? Yun nga, the categorical imperative does not provide a way to rank competing rules. Kasi ang binigay nga lang talaga ni Immanuel Kant, gaya nga nasabi ko kanina, is a way for us to determine yung isang bagay ba na yun ay moral.
Pero once we determine it as a moral, hindi naman niya sinabi kung ano ang mas mabigat sa dalawa. So medyo kulang ang filosofiya or ethics ni Immanuel Kant sa ganung case. Yun nga, what seems lacking in Kant's theory is openness to consider the particular factors and circumstances surrounding an action. Okay. Hindi niya na-foreseen na pwede palang mangyari yun, magbanggaan. Another thing is the motivation to do what is right. Di ba naalala natin, ang pinakamahalaga kay Immanuel Kant is yung rationality. Ito yung starting point of our goodwill kasi ito yung necessary. Kaya lahat ng bagay na hindi rationality ay hindi kinoconsider ni Immanuel Kant na, sabi natin, necessary para starting point ng ating action. Ang problem din dito is, yun nga, do we really want to say, yun nga, point number 3, do we really want to say that helping in a relief efforts for those calamity victims has no moral worth because one acted out of being emotionally moved by the sight of the suffering of people rather than by a sense of duty? Alam naman natin na hindi lang tayo reason or rational na tao. We are also emotional people. We have feelings as well as desires. Dito masyadong demanding na ang categorical imperative kasi ang kinoconsider lang natin na good motivation is kapag pumasya siya sa rationality. E alam naman natin hindi. Majority of our moral action ay nagsimula sa feelings, sa desire nating tumulong. At di naman lahat ng tao has enough time, okay, or has the effort to rationalize na, uy, universalizable to, kinoconsider ko yung tao with respect, at the same time, okay, autonomous ako dito. Sometimes nga, di ba, impulses mo na lang na, uy, gusto kong tumulong. Period. Kaya nga sabi ni Walls, we are not pure reason. We also consist of feelings and desires. Okay, yun nga, sabi niya, we cannot remove kindness, a feeling of kindness, compassion, and empathy in our moral actions, for they play important roles in our lives. They represent our affective faculty, and such are in fact what motivates us to act in certain way rather than our cognitive faculty or reason. Kaya nga tinatawag nila ang emotion as non-rational. Hindi kasi siya opposite of rationality. Ang emotion actually natin, siya yung nagdidikta sa atin kung ano ang mahalaga sa hindi mahalaga or ano dapat ang unahin natin sa hindi natin unahin. Ang rationality, hindi niya kayang i-determine yun. So if we remove rationality or if we remove emotions at nag-focus lang tayo sa rationality, di ba? Hindi siya mag-work. Kasi logical ka and cold. Distant ka when it comes to deciding whether an action is moral or not. Sabi nga dito, I think mayroon next slide dito eh. Ay, hindi, wala. Yun nga, masyado tayong cold-hearted. Diba? Parang mas ma-better pa na tumulong ka out of your feelings and sympathy kumpara sa tumulong ka because of reason. May mas moral ka dun. Right? Next one, only persons have moral standings as members of kingdoms of ends. Isa ding bagay ito. Ito yung sinabi ko kanina sa inyo. Medyo problematic yung justification or criteria ni Immanuel Kant when determining a moral person. Diba sabi ko sa inyo, ang isang factors kaya dapat bigyan ka ng respeto sa principle of ends is your rationality. Kaya dapat kang respetuhin kasi ito yung nagbibigay sa iyo ng moral worth. Pero malinaw naman, di ba? Sa unit criteria theory is problematic ang rational theory. Kasi hindi lahat ng tao or hindi lahat ng species, okay, living and non-living, ay nakakasama dito. Di ba? Mga naiwan natin sa rational theory is infants, people in vegetative state, people in comatose, animals, and the environment. Naiiwan natin siya. So kung ito ang nagiging moral standing natin or criteria natin sa personhood, magiging problema siya. Yun nga, it implies, itong nakikita niyo yung laser pointer ko, it implies that someone who is suffering severe and irreversible dementia has no moral standing whatsoever. Problematic yun. Yun nga, there would be nothing inherently wrong in torturing an individual who has impaired morality. It would also be the same with dogs, cats,
monkeys, dolphins, and other animals, given their lack of rationality. Yun nga, maaari nga sa panahon kasi ni Immanuel Kant, hindi pa siya aware na yung animals are capable of rationality. Kasi maaari sa time niya. Pero, di ba, obviously, ngayon, aware na tayo eh. At alam natin na may moral standing ang environment at yung animals. So, medyo nagkukulang doon si Immanuel Kant. Okay. So, now let's continue with conditional deontology. Ang conditional deontology ay nanggaling siya kay William David Ross, okay, na tinatry niyang isolve yung tension between utilitarianism and the Kantian deontology. Yun nga, categorical imperative. Kasi na-realize ni William Ross na may mga instances na you have to follow categorical imperative. There are also instances na kailangan mo din tumingin sa consequences ng mga action. Okay. May mga reasons kung bakit ganito ang nangyari. Okay, kung bakit nag-formulate si Ross ng ganong ethical theory. Okay? Yun nga, sabi nga dito, point number 3 na lang, we nonetheless sometimes find it problematic, if not wrong, to insist on following a moral rule when it might result to get harm to a number of persons. Yun nga kasi sa categorical imperative, di ba, impartial siya at exceptionless siya. So, kapag ang rule mo leads to harm to other people, it does not care sa categorical imperative. Ang mahalaga sa kanila, nag-follow ito sa universality, okay, means to an end, kahit nag-hurt to sa ibang tao, and yun nga, autonomy. There are cases kasi may ganon. On the other hand naman, si utilitarianism naman yung tumitingin sa consequence of an action. Utilitarianism seems to handle cases like this easily. The reason why in one case it is right to follow moral rules, okay, sa categorical imperative, and in another it is not. Yun nga, titingin ka naman sa consequence. It's simply that in the former, okay, case following moral rules, yung categorical imperative, will lead to the production of the maximum aggregate welfare, while the latter, it will not. Sorry, utilitarianism yung una. Okay, so yun nga, wini-weigh ni Ross yung importance ng consequence sa rule following. Sabi niya, yun nga lang, may problema sa utilitarianism, that it will sometimes morally justify violations of moral rights as long as it produces the maximum aggregate of good to society. Okay, so halimbawa, diba, pag nanakaw at nag-result ito, halimbawa, typical Robin Hood. Okay, nagpo-produce siya ng maximum aggregate good sa mga taong nakaka-receive ng pera, pero is the action good itself? No. So yun nga, sometimes there are cases na kailangan mo din sumunod sa deontology. There is thus a tension between Kantian deontology and utilitarianism that needs to be resolved. Kaya gumawa si Ross ng kanyang conditional deontology. Actually, yung pinoproduce ni Ross, kahit bumabagsak siya or nagpupush siya sa consequentialism, tandaan natin deontological pa rin ito. Because sinasabi niya, yung rule, bago ka pumunta sa consequentialism, o yung rule, bago ka pumunta sa categorical imperative. Kasi siya ay nagde-determine na ano ba dapat, yung dapat nating gawing moral action. So siya yung rule as a guide. Kaya deontological siya. Yun nga, sabi ni Ross, Ross recognizes the value of considering the consequences of an act. But in contrast to utilitarianism, he does not consider such to be the only morally relevant factor to consider. So, both nga ang kinoconsider niya na morality or rule, and at the same time, consequence. But it still depends. So, ayoko nang basahin to, pero yun nga, more likely sinabi ko na yung kailangan tingnan dito. Okay. So ano ba yung mismong ethics ni Ross? Meron tayong tinatawag na prima facie and actual duties. Ang prima facie, ito yung self-evident or obvious duty na nakikita mo sa isang situation. So halimbawa, nasusunog yung bahay mo. Siyempre, obvious duty mo dito is iligtas yung family member mo. Right? Halimbawa, family member mo. Pero sometimes kasi hindi blatant na malinaw kung ano dapat yung obvious duty mo. Sometimes
may mas mabigat pang duty kumpara halimbawa iligtas mo yung mga kamag-anak mo. Halimbawa, may nakulong sa kwarto na kamag-anak mo at yung niligtas mo lang yung nasa bukana. Siyempre, mas mabigat yung duty mo sa taong nakulong sa kwarto kumpara sa harap. Di ba? Kaya magbabago ngayon yung prima facie mo. Ang prima facie is the obvious actual duty, pero kapag nagkaroon siya ng conflict sa isa pang prima facie at yung pinili mo na mas mabigat sa dalawang prima facie na yon, ang tinatawag nating actual duty. Okay? Hanapin ko na lang yung definition. Dito yun eh. Lumalaktaw na ako. Pero yun nga, anyways, yun nga. So, halimbawa, meron kang prima facie A. Diba? Si prima facie A is, siya yung obvious. Pero at the same time, may another obvious din. Si prima facie B. Pero yun nga, minsan kasi wini-weight mo kung ano yung important sa dalawa. Halimbawa, yun nga, nasusunog yung bahay mo. At na-realize mo, si prima facie B yung mas important kay A. Pero it does not mean na si A ay hindi siya duty. Duty pa rin yan. Ang uunahin mo lang si B. Kapag pinili mo si B, ito yung tinatawag nating actual duty. At si prima facie A, prima facie siya, pero after mong gawin yung actual duty mo, na si prima facie B, gagawin mo na ngayon si prima facie A. Ganun siya nag-work. So, syempre, kapag nangyari yun, naglalaro yun sa either consequentialism or deontology ni Immanuel Kant. It still depends on the situation na meron tayo. Accordingly nga kay Ross, 'di ba? May mga bagay tayo na kino-consider na prima facie. Yung talagang blatantly na self-evident sa atin. Meron tayong duty of fidelity. Yun nga, you have to fulfill the promises or contracts you have with other people. Next, duty of reparation. Ito nga yung make up for one's wrongdoing. Duty of gratitude. Yun nga, to repay other people of their past favors by thanking them. Duty of justice by distributing benefits and burden fairly. Duty of beneficence to improve other people's lives. Duty of self-improvement, yun nga, duty to improve oneself. And lastly, duty of non-maleficence, duty not to harm or injure other people. Ito yung mga prima facie. Pero tandaan nga natin, di ba, minsan kasi nagsasabay yung mga prima facie natin. Halimbawa, may tropa ka, naaway mo siya. Pero ang reason lang naman, okay, nag-away kayo ng tropa nyo is because, halimbawa, tumakas ka sa bahay, naglayas ka. Eh, yung tropa mo, halimbawa, yung tropa mo na yun, siya lang nakakaalam kung saan ka lumayas. At saan ka pumunta, saan ka nagtago. Pero yung tropa mo na yun, halimbawa, nilapitan siya ng magulang mo. Okay, at nanghingi ng tulong yung magulang mo. Sinabi niya kung nasaan ka kasi naiintindihan niya yung importance ng worry ng magulang mo, halimbawa. At nangyari, nagalit ka. For example, yung pagtulong sa'yo ng kaibigan mo is gusto niya talaga for your well-being. Pero inaway mo. So, pwedeng dalawang prima facie ang lumabas doon. Duty of reparation, yun nga, saying sorry, or duty of gratitude, saying thank you. Siyempre, kung kaaway mo yung tropa mo na yun, at nagkabati na kayo ng magulang mo, okay, ano ang uunahin mo sa dalawa? Mag-thank you ka ba habang galit sa yung tropa mo, or mag-sorry ka bago ka mag-thank you? Definitely, ang mas una or mas evident na dapat mong gawin dito ay mag-sorry ka muna bago ka mag-thank you. Kasi hindi mag-work yung thank you kung galit siya sa'yo. So doon nag-work yung prima facie sa actual duty. Ang prima facie mo dito, unang-una, definitely, is the reparation. Kasi siya yung mas mabigat kumpara saying thank you. So isa lang tong prima facie. Yun nga, it is also important, sinabi ko din sa inyo to kanina, it is important to note that if in a given situation, our prima facie duty A is overridden by our prima facie duty B, such that our prima facie duty B becomes our actual duty. Kasi nga siya yung mas mabigat. Pero it does not mean that our prima facie duty A ceases to be a duty at all. Our prima facie duty A is still a prima facie duty na dapat mong gawin. Only in this situation, it is not our actual duty. In different situations, it may be other way around. Prima facie duty A becomes our actual duty. Pero yun nga, ulitin ko, dapat gawin mo pa rin ang prima facie mo na isa. Kahit mas mabigat yung isa. After mo gawin yung actual duty A mo, gawin mo ngayon si B. Ganun siya nag-work.
So, ang magandang tanong is dalawa. Paano mo, number one, malalaman yung prima facie duties mo? Number two, how do we know which among our competing prima facie duties are our actual duties? Or how does we decide which prima facie duty is more incumbent or mas mahalaga sa atin? Yung sagot sa number one, ito lang. Sabi niya, Ross explains that our prima facie duties are self-evident. Yun nga, obvious sila. Given the circumstance of situation we are in. By being self-evident, he means that our knowledge of these duties and our recognition that we have them does not need any justification or proof. Ang kailangan lang natin is, sabihin natin, mental maturity, which is number two. Okay, one, self-evident siya. At two, minsan kasi may mga tao na hindi sila nagiging aware sa prima facie duty nila kasi hindi pa sila masyadong aware. Hindi pa sila mature enough. Kaya ito yung sinabi ni Ross. Ross, however, notes that for our prima facie duties to be self-evident to us, we must have sufficient mental maturity. That we must be in age where we already understand the nature of our actions. Yun nga, dapat maging aware ka. So mahalaga pa rin dito yung rationality na sinasabi ni Immanuel Kant. Okay. When it comes to naman sa second question, paano natin malalaman kung ano mas important? Okay. Yun nga. Ito yung sagot niya doon. It is only the prima facie duties that are self-evident. Yung obvious nga. For determining the actual duties requires careful examination or analysis of the situation. Para malaman mo kung ano ang mas mahalaga. Sa dalawang prima facie, kailangan mo ng careful examination. If one prima facie duties conflict with one another, one needs to carefully study the situation. Weigh the moral relevant factors to determine which prima facie duty will be more incumbent or mahalaga. Yun nga, ang tanong naman ng iba. Is there not a principle that will guide us in weighting the conflicting prima facie duties? Or meron ka bang specific steps para masabi na ito ay magiging actual duty? Sinabi ni Ross dito, no. Ross intentionally does not provide any principle of this effect. Ross contends that each moral decision is unique and the moral decision-making process in each situation. So for short, para din siyang si Immanuel Kant. Di ba si Immanuel Kant, hindi siya nag-lay down kung ano ba yung good action. Nagbigay lang siya, ano ba yung tool natin para ma-determine ang isang good action. Ganun din si Ross. Naglatag lang siya ng rules na gagabay sa atin kung paano ba natin malalaman yung prima facie natin sa actual duties. Okay. Yun nga sabi ng iba, some may consider this as a weakness of Ross' ethical theory. Ross, however, responds to this charge by pointing that our ethical theories actually do not also provide a single principle to decide on conflicting moral rules. So more likely, gabay lang siya.